Isang mapagpalang gabi ng Huwebes Santo, mga kapatid kay Kristo. Saan mang dako kayo naroon. Ang Huwebes Santo, mga kapatid, ay karaniwang panahon na inilalaan ng mga kongregasyon para ipagdiwang ang huling hapunan. Ngunit alam ba ninyo na noong araw na yon ay dalawang importanteng ritual ang naganap. Maliban sa huling hapunan na ngayon ay tinatawag nating sakramento ng komunyon, mayroon pang isang mahalagang ritual na naganap ng araw na yon. Iyon ay ang paghuhugas ng paa ni Jesus ng kanyang mga alagad. Sa lahat ng manunulat ng Ebanghelyo, si Juan ay naiiba. Ang istorya ng paghuhugas ng paa ni Jesus sa mga disipulo ay hindi masusumpungan sa ibang tala ng Ebanghelyo. At ito ay ginawa upang maging bahagi ng buong istorya ng banal na hapunan. Sa gayon, nabibigyang daan ang pangunawa natin upang ating maunawaan ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus. Matagal na panahon pa bago nadiskubre ang coronavirus, ang mga Hudyo ay regular nang ginagawa hindi lamang ang madalas na paghuhugas ng kamay, sapagkat kaugalian nila na hugasan ang kanilang paa bago pumasok ng bahay. Subalit ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad ay hindi isang simpleng gawa para luminis, o it was not a purely hygienic measure. Ito ay ginawa upang ipahayag ni Jesus na kanyang nababatid, kanyang nalalaman na dumating na ang oras na kanyang paglisan. Ito ay isang mapagpakumbabang pagtanggap, pagkilala na ang kalooban ng Ama ay dapat bigyan ng daan. Mahal niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. At natatanaw niya ang kanyang pagbabalik sa kanyang Ama. Sa ginawa niyang ito, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kanyang ipinapahayag na handa na siya na harapin ang kamatayan upang matupad ang kanyang misyon. Para sa isang pinuno o sa isang guro na katulad ni Jesus, ang gawin ng ganong mababang bagay, mababang uri ng paggawa
ay labis na nakakagulat sa kanyang mga alagad. Nag-aagam-agam sila na pahintulutan ng kanilang guro upang hugasan ang kanilang mga paa. Sino ba, mga kapatid, sa mga alam nating pinuno na gagawin ang ganong kababang uri ng paglilingkod sa kanilang nasasakupan, sa kanilang pinamumunuan? Gagawin ba ng isang pangulo ng bansa, halimbawa, na hugasan ang paa ng kanyang gabinete o ng kanyang mga tauhan? Sinong leader politiko, halimbawa, ang gagawa ng ganyang bagay? Ang ginawa ni Jesus, mga kapatid, ay isang totoong gawa ng kapakumbabaan o pagpapakumbaba na naaayon sa pamantayan ng kaharian ng Diyos. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, ang sabi sa kanya ni Pedro, "Panginoon, huhugasan mo ba ang aking paa?" Ang sabi ni Jesus sa kanya, "Hindi mo na uunawaan ngayon kung ano ang aking ginagawa. Pero darating ang araw na mauunawaan mo rin ito." Sabi ni Pedro, "Huwag, Panginoon. Hindi mo huhugasan ang aking mga paa." Pero sinagot siya ni Jesus, "Malibang hugasan ko ang iyong paa, wala kang bahagi sa akin." Mga kapatid, that point simply tells us that the only way to belong to Jesus is to receive His cleansing service, to let Him do what He came to do. Para mapabilang tayo kay Kristo, dapat pahintulutan natin siyang hugasan at linisin ang ating paa. At pahintulutan, pabayaan natin siyang gawin kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ito, sinabi ni Simon Pedro, di wag na lang yung aking mga paa, hindi lang yung paa ko ang hugasan nyo. Pati aking mga kamay at ang aking ulo ay hugasan nyo na rin. Only with great reluctance did Peter yield to a serving Lord. Hindi ba't yan naman ang istorya ng marami sa atin? Madalas ay tinatanggihan natin si Jesus na linisin tayo sa dumi ng ating kasalanan, sa dumi ng ating pagkatao. At totoong hindi lamang ang ating paa o kamay ang dapat linisin. Hindi lang ang mga ito ang marumi, kundi maging ang ating mga puso at ang ating buong pagkatao. Sabi pa ni Jesus, yung mga nakapaligo na ay dapat lamang paa ang hugasan. Ang kanilang katawan ay malinis na. At kayo ay malinis na. Bagamat hindi lahat kayo. Sa ginawa ni Jesus, ibinigay niya ang halimbawa na dapat tularan ng kanyang mga alagad. Ang ginawa ni Jesus ay
paglabag o pagsalungat sa normal na istruktura ng pamumuno o ng otoridad. Dito, binigyan ni Jesus ng bagong kahulugan ang kapangyarihan. Binigyan niya ng bagong imahe ang kahulugan ng kapangyarihan. Ang mga pinuno at may kapangyarihan sa ating panahon ay dapat matuto sa ginawang ito ni Jesus. At gayon din tayong mga Kristiyano. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay inaatasan na hugasan ang paa ng isa't isa upang lumikha ng isang komunidad na may pagkakapantay-pantay. Wala nang superior or inferior. At mas mahalaga ay ang diwa ng paglilingkod. Ang iglesia, mga kapatid, ay pinagpapala kapag ito ay tumatalima kay Jesus at sa kanyang halimbawa. Ang banal na hapunan na isa ring mahalagang diin ng pagdiriwang sa araw na ito ay naghahatid sa atin sa realidad ng buhay na isinasakripisyo para sa kapakanan ng mas marami. Tulad ni Jesus, may mga tao na nagsasakripisyo rin ng kanilang buhay, ng kanilang sarili upang ang ibang tao ay magkaroon ng buhay. Subalit gano'n pa karaming katawan at dugo ang dapat ialay hanggang sa ang ating bayan, ang ating pamayanan ay manumbalik sa kanilang normal na buhay. Gano'n pa karami ang handang magsakripisyo ng sarili nilang buhay para sa kapakanan ng mas nakararaming mamamayan. Ang elemento ng tinapay na ating pinagbabahaginan sa komunyon ay nagpapaalaala din sa atin ng isang napaka-importanteng pangangailangan na inaasam ng mga tao, lalo na ng mga dukha at ng mga walang-wala, mga salat. Ito ay tumatawag sa atin upang ibahagi rin naman ang ating mga pagpapala ng tinapay na tinatamasa sa ngayon upang ang mga aba at mga dukha ay magtamasa rin ng pagpapala ng Diyos, lalo na sa panahong ito ng labis na pangangailangan. Kung ang paghuhugas ng paa na ginawa ni Jesus ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba, ang banal na hapunan ay isang malumanay na paalala na ang Diyos kay Jesus ay nag-alay ng sarili niyang buhay upang tayo ay maligtas at malunasan, gumaling mula sa ating pagkabihag
sa kasalanan at kahihiyan. Magandang gabi mga kapatid at purihin natin ang Panginoon.